Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Ask Kotman, kung saan mga iniiwan yung questions sa comment section. Sasagutin natin yan kay Facebook man yan, dito sa YouTube or TikTok, even TikTok, or isang tinatag nyo lang ako. Sasagutin natin yan. Okay, so iwan ko na yung mga questions kayo mag-decide kung gusto nyo magstay at makinig or mag-move on na kayo sa ibang channel or ibang YouTube. And para sa mga mahilig naman mag-tune in dito sa channel dahil pampantok nila or background noise habang naglalaba, naghugas daw ng pinggan, ano pa yung mga sinasabi nila, nagpapantok. Welcome to the new video. Let's go. Here's the question. Sa tanong ni Boss Rans Catalon, Sir Kotman, ask ko lang po kung ang update ng smartphone ay 6 years. Tapos ang RAM mo naman is 4GB lang at 128GB. Hindi po ba baliwala din yung 6 years na update kung binitin naman sa RAM at ROM? Di po ba kada update o upgrade malaki din yung nababawas sa RAM at ROM? O di kaya mas okay yung 8GB RAM at 256GB ROM? Parang marami palang tanong yun. Pero nag-focus ako doon sa unang tanong niya kung okay ba yung 6 years update sa 4GB RAM. 6 years update tapos 4GB RAM lang. Okay ba yun? Next question galing kay Boss Patrick James Navales. Curious lang po. Hindi po ba delikado o pwedeng maging cause ng eye strain ang mataas na screen refresh rate ng mga display ng cellphone? Sana po maitakal mo sa next video po. Ooh, screen refresh rate sa eye strain. Correlated daw ba? Okay, yes, sagutin natin. Galing kay Boss Richard Manatad 5318. Ano opinion nyo, sir? Kung aabot ng 20k ang isang phone, edi mukhang mas magandang kumuha na lang ng Steam Deck. Mas okay pa mga malahalaro? Okay, curious question. Nice. Okay, sige, sasagutin natin yan, boss. Galing kay Boss Cairo Official 21. Kotman, ask lang. Totoo po bang nakakaganda ng performance yung ibang features dun sa Android System Web View experimental features? Sana pa masama sa next Ask Kotman content. Thank you po. Oh, actually pang ilang question na pala to. Dapat, okay, sige, sasagutin natin yan. Pang ilang questions na rin to. Hindi lang si Boss Cairo Official ang nagtarong nito. And even dun sa Facebook page. Pero sa Facebook page, alam ko nasagot ko na to. Pero sasagutin natin ngayon sa video. Galing kay Boss Ron TV 4327. Boss, ask ko lang kung para saan ba ang low storage management ng CP natin. Infinix Hot 60 Pro user, sana mapansin. At yun lang yung mga questions. Kung interesado kayo sa mga questions na yan at isasagot ko, let's start. Okay, galing sa question ni Boss Rans Catalon. Sir Kotman, ask ko lang po kung ang update ng smartphone ay 6 years tapos ang RAM mo naman is 4GB at 128GB. Hindi po ba baliwala din yung 6 years na update kung biniti naman sa RAM at ROM? Well, to be fair, that's kinda true. Actually, yan din yung kino-question ko. Parang, lalo kung ganyan, mga entry-level, 4GB RAM. Few weeks ago, I believe I reviewed 3 smartphones na nasa 4GB lang ang RAM. Minamarket siya as 8GB kasi mayroong virtual RAM. Pero syempre, alam niyo naman ako, wala akong paki sa virtual RAM na yan. Dagdag yung trabaho sa chipset. But for those na entry-level, yes, another virtual RAM, another 4GB na virtual RAM ay kind of helpful, pero in terms of caching lang yon, not sa real-time na performance ng smartphone. Caching lang talagang pinaka-best purpose ng virtual RAM. Okay, pang ikang yung mga iwan mong app sa background doon, sila yung makikinabang sa caching na ginagawa ng virtual RAM. But performance while gaming, no, I don't think so. Wala pong ano doon. Walang masyadong ambag yun. But now, the question is kung useful ba ang 6 years or practical ba ang 6 years sa 4GB RAM? 6 years update sa 4GB RAM? No. That's, ayokong i-glorify ka nga. Ayokong gumaya sa mga ibang vlogger dyan na hinahype pa na, huy, may 6 years update. Kahit entry level lang to, may 6 years update. While yes, it's good kasi updated ka sa security patches, probably some features along the way after 2 to 3 years hanggang 6 years, good yun. But the question is, kaya pa ba? Kaya pa bang sumabay ng 4GB RAM after 6 years? Yung tatlong huling ginamit ko ay gumagapang na. Ngayon pa lang, ang baba ng score nung isa nga doon 5 out of 10 overall score na binigay ko. That's one of the lowest na score na binigay ko sa isang review. 5 out of 10. Usually, ang mga binibigay ko is lowest is 7 and highest is 9. So, para ang isang phone is bigyan ko ng score ng 5 out of 10. Talagang nadismaya ako sa sobrang bagal, sobrang unresponsive, and sometimes napuputol pa yung signal, something like that. And that's this year.
what about for the next 2 years, next 3 years, 4 years, 5 years, 6 years? So, while having a 6-year update sa smartphone sa isang 4GB RAM is kind of nice, it's not practical, and probably, kaya nga ng sabi rito ni boss is, hindi po ba baliwala din yung 6 years na update? Yes, kasi gumagapang na yung phone. And not to mention na dahil 4GB RAM yan, I assume na mababa rin yung chipset yan. And by that time, sigurado, ang lakas na rin kumain sa battery and all ng phone na yon after 6 years. Kasi by 6 years, sigurado mas mataas na ang demand sa RAM ni Google Chrome, ng mga Google apps, ng favorite mong Mobile Legends. Dati kasi ang Mobile Legends, di ba gumagana lang sa 1GB to 2GB? Okay pang Mobile Legends eh. But nabutan nyo, di ba? I'm sure sa mga medyo matagal na gumagamit ng Android, Mobile Legends used to run on 1GB RAM to 2GB RAM na smartphones. And smooth. But right now, try mo sa 2GB RAM na smartphone. Nag-frame drops na siya. Ibig sabihin, ang laki na nung in-upgrade ni Mobile Legends from 4 years to 6 years ago. And even older versions pa kung kailan man nag-start ang Mobile Legends. And ngayon, actually, yung tinest ko sa 4GB RAM, yung smartphone sa ML, sabi ko, lowest, pero may mga random drops. And pabor pa yun sa smartphone kasi I was using Wi-Fi. But what if mobile data, di ba? Mas mainit yun. So, kung ngayon, medyo hirap na yung 4GB RAM, what more after 2 years, 3 years, and 6 years, di ba? So, may benefits po. Don't get me wrong. May benefits po na may update hanggang 6 years ang isang 4GB RAM. Pero realistically, that's not as good na performance or experience, user experience from now versus 6 years from now or later. And even if akyat tayo sa sinasabi niya na mas okay yung 8GB RAM. Actually, 8GB RAM right now is actually pwede pa, decent. I can say decent pa, 8GB RAM. Actually, this tablet, this Xiaomi Pad Mini, while flagship level ang chipset nito, Dimensity 9400 plus, if I'm not mistaken, kasi lakas siya ng Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 4, is 8GB lang RAM nito, and it's doing fine. Actually, nakailang edit na ako rito ng videos, and okay naman. And gaming, 120 FPS easy, 90 FPS pinakamababa, easy. Okay, so 8GB RAM siguro pwede pa, acceptable pa yun. And after 6 years, magkakaroon siguro ng konting kakulangan, but still, it should work. It should still work. May konting siguro lang na discrepancy pagdating sa performance, konting degradation sa performance, but still, it could work. 6 years. Pwede sa 8GB RAM, but 4GB RAM, 6GB RAM, 6GB RAM medyo mas malalim siguro ng konti ang degradation versus 8GB RAM, pero siguro nasa middle siya ng pagiging kawawa ng 4GB RAM at medyo okay pa ng 8GB RAM. Nasa gitna siya sa 6GB RAM. Okay? So, yun. 8GB RAM, okay. 4GB RAM, no, not really. Parang ang dating sa akin yan, ginagamit na lang yung 6 years update as a marketing hype para patulan nyo pa rin kahit na 4GB RAM lang yung phone. But like I said, don't get me wrong, it's still a benefit. Kung light user ka lang, kung call and text lang talaga ang ginagamit mo, and light apps lang din naman ang ginagamit mo, baka pwede pa. So, may 6 years ka pa na secure and safe. Ika nga. So, yun. I hope naging informative kahit kapiranggot na sobrang kapiranggot itong sinabi ko or binigay ko sa yung tips, Boss Rans Catalan. Next question galing kay Boss Patrick James Navales. Sir, curious lang po, hindi po ba delikado o pwede maging cause ng eye strain ng mataas na screen refresh rate ng mga display ng cellphone? Sana po may takal mo sa next video. Thank you po and God bless you always. Thank you rin po, Boss Patrick James Navales sa question. Well, if I'm not mistaken, I believe in terms of health, since yung question mo is about health, mas okay siya sa mata yung ganun, yung smooth na high refresh rate, mas healthy siya sa mata. Okay? I'm not a doctor, okay? Pero, kasi kung common sense ang gagamitin ko lang, masama manood sa nag-flicker na screen. Kasi nakikita mo yung yung bagal. And I remember dati, naglalaro ako ng family computer and siyempre yung movement nun, di ba? Masakit siya sa mata na naglalaro ako after 2 hours. Masakit siya sa mata. But the smartphone, I can watch my smartphone all day long at 90 to 120 FPS or screen refresh rate, hertz pala, hertz. Sa refresh rate tayo, hindi FPS.
90 to 120 Hz screen refresh rate, hindi naman napapagod ang mata ko. Pero dati, 1 to 2 hours sa family computer, masakit sa mata. So, I believe mas healthy sa mata ang higher refresh rate. But, since hindi ako expert, what about, ask natin si Google, is high screen refresh rate better for eyes? And it says, yes. A higher monitor refresh rate is generally better for your eyes because it results in smoother motion. So, mas smooth yung galaw kasi, so hindi na i-strain yung mata mo na sinusundan mo. Less flicker, yung flickering kasi yung part. Pag nag-flicker kasi masakit sa mata siya. Lalo yung mga dating TV na CRT, yung picture tube, ang daming flicker nung kaya masakit sa mata pag nanood na matagal doon. Especially gaming ka, tapos ang lapit mo sa screen. Yung upo ka sa baba ng CRT monitor or TV para maglaro, malapit, sakit sa mata. While right now, malapit ko sa monitor ko, I'm using a 120 Hz screen refresh rate na monitor. Okay, maghapon ako rito, nakapag-research ako, panood, YouTube, lahat, etc. Okay lang, hindi naman nag-strain. Siguro nakakaumay lang, but not really nakaka-strain sa mata. So yeah, says here, tama yung deduction ko sa about high refresh rate. Yeah. So yun, sa mga hindi naniniwala, at least meron ng nagsabi sa AI. If hindi pa rin kayo naniniwala sa AI, okay lang din naman yun. You can do your own research. I encourage you to do your own research. Don't just believe what I say here. Mag-research din kayo, mas maganda yun. Okay? Iwas uto sa mga fake news. Research nyo rin yung sinasabi ko. At kung hindi lang dito sa channel na to, sa ibang channel din, kahit hindi tech, kahit ibang topic, do your own research. Pag may narinig kayo, totoo ba to? Or baka fake news din. Okay, usungin ng fake news Nasegue pa nga sa fake news. Okay. So, I hope nakatulong yung sinabi ko, Boss Patrick James Navales. Again, mas healthy sa mata yung high refresh rate. Mas good siya. Mas nakaka-smooth daw kasi yung motion. Now, lipat tayo kay Boss Richard Manatad 5318. Ano po opinion nyo, sir, kung aabot ng 20k ang isang phone? Aba, 20k isang phone, di mukhang mas maganda kumuha na lang ng Steam Deck. So, okay pa mga malalaro. I wouldn't agree with you dito, sir, boss. Kasi, depende kasi yan sa hanap mo sa isang gadget. Kung ang hanap mo lang talaga ay gaming, maglalaro, ay lahat ng games mo nasa available sa Steam Deck, go for Steam Deck. Yeah, go for Steam Deck. I would, recommend ko sa'yo, mag-Steam Deck ka. But, sa opinion ko, since tinanong mo yung opinion ko, no. Ang 20k na phone is, mas pipiliin ko kaysa Steam Deck. Why? Hindi na ako gamer eh. And yung mga games na favorite ko wala sa Steam Deck, nasa Nintendo, yung Zelda series, what else, nasa yung The Witcher 3 nandun na rin naman, and other games. May legacy sa mga RPG talaga ang trip ko. Now, Windows games, meron naman akong PC, may laptop, may PC rin doon sa kabila. What else? Yeah. Pero I'm one of those na nagbabalak ng bumili ng Steam Deck. It's just that hindi pa ako ganun ka-decidido kasi nga ang dami kong trabaho. Hindi ko nga malaro matapos-tapos yung Nintendo Switch games ko eh. Magdadagdag pa ako ng backlog ng Steam Deck games. Pero gusto ko magkaroon. It's just that right now, mature tayo and padre di pamilya. So, mas priority natin kumita kaysa maglaro. So, naisinisingit ko lang yung mga laro-laro na yan ngayon. Dati, siguro pwede, but now. So, ikaw, boss, ang priority mo ay maglaro. I'll go. I think mas worth it na bumili ka na lang ng Steam Deck. That's your opinion. Actually, more on sa ito eh. Ikaw talagang sasagutin ito sa sarili mo. Pero dahil nga hiningi mo opinion ko, yun ang naman sasabihin ko. Mas gusto ko ng 20k na lang sa smartphone. Kasi, why? Ibibigyan kita ng konting konting proper reasoning. Kasi unang-una, I'm a content creator. 20k usually nandun yung mga gagandang camera. Okay? Alam mo ba, kung hindi ko pa nababanggit, na karamihan sa mga smartphone ngayon, pag umakyat ng 15k to 20k actually, is very good na. Not the best, of course, pero very good na. Actually, hindi ko na nga i-recommend sa inyo na bumili kayo ng mga flagship smartphone. Kung gusto nyo, praktikalan lang ha. Praktikalan lang talaga.
hindi na practical bumili ng high-end smartphone. Kasi 15K to 20K, and even up to, sige, akit pa natin ng 30K. Lalo pag makit ka ng 30K, yung mga smartphones na makukuha mo is pang flagship na. Yung mga dating flagship na features nasa 20K category na, and even 30K, mas maganda pa nga. Maganda na yung camera, may stabilization na. For gaming na rin yung chipset. Ano pa, designs, premium na rin ang dating. Sabi nga ni Marques Brownlee, budget phones are getting good na. And good phones are getting cheaper. Tama ba? Cheap phones are getting better. And correct me if I'm wrong, hindi ko na maalala exact word. Sabi nyo lang sa comment section. Ang gulo ko eh. Basta may ganon. Basta ang pinaka bottom line na sinasabi ko is okay na po ngayon ang mga mid-range smartphones. Hindi na talaga actually ganun ka necessary yung flagship smartphone kung practical lang din naman kayo sa pera. Pero again, if you can afford it, kung ang nagpapasaya sa'yo ay mamahaling smartphone, flagship smartphone, by all means, I support your happiness. Okay, boss? Kung gusto mo talaga flagship all the time, latest iPhone, latest Samsung, latest Oppo, latest Vivo Ultra, latest, kung ano pa mga latest yan, by all means. Okay? As long as wala kang naagrabyadong ibang tao, that's good. So again, that's your ikaw boss, ano bang gusto mo? And actually ikaw boss, yung hindi si Boss Richard Manatad na nagtanong, ikaw boss na nanonood, ikaw, anong trip mo? 20K na smartphone or bumili ka na lang ng Steam Deck or any game console? Okay, smartphone or gaming console sa halagang 20K? Kung meron ka lang naman, anong sasabi mo dyan? I hope naging informative kahit paano or natulungan ka ng sagot ko, Boss Richard Manatad 5318. Lipat na tayo sa sunod na question galing kay Boss Cairo Official. Kotman, ask lang, totoo po bang nakakaganda ng performance yung ibang features dun sa Android System WebView experimental features? Sana po masama sa next Ask Kotman content. Thank you po. Okay, so sa dami na nagtanong nito, at nasagot ko na to sa Facebook page ng Kotman. Short answer is, nakakaganda ba ng performance yung ibang features doon sa Android System WebView experimental features? Yes, pero hindi sa Android phone mo. Alam nyo ba na ang Android System WebView, yung WebView na yan ay native web browser po. So, kung kinakalikot mo yung experimental features niyang yan, okay? Yung system WebView na yan, ang kinakalikot mo ay performance ng web browser, yung native web browser na yon. Yun lang po ang kinakalikot mo dyan. Hindi po apektado ang buong Android system. So yes, mag-i-improve yung performance ng WebView ng web browser na yun. Yung pag nag-open ka sa Messenger, may nag-share ng link through Messenger. Yung web browser na mag-open, pag kinlik mo yan, yun ay Android System WebView. Web browser lang po iyon. Ayan, yung puting yan. Parang Google Chrome. Yan po yung System WebView. So, yung kinakalikot mo is sa performance lang nitong browser na to. Not the performance of your phone. So, sa mga ginagamit siya na pang-hype para magkaroon ng views sa tips and tricks na kesyo galawin daw yung System WebView kasi meron doon may kinalaman sa performance. Ang performance lang po na tinutukoy lang doon ay yung performance ng web browser, not the performance of the smartphone. Okay, hindi po yun system settings. Yun ay System WebView settings, WebView. Bigyan ko na rin kayo ng para malinaw. Ayan. System WebView is a system component, native kasi siya within system, that allows Android apps to display web content. Web browser po siya. Nagdi-display lang siya ng web content directly within the app. Hindi mo kailangan lumabas sa Messenger. So, kung papansin nyo, pag kinlik natin itong link na to, open ng web browser, and pag back natin, hindi siya nagbaback sa web browser. Baback siya sa app. Kasi within the app, hindi ka lumabas ng Messenger, nag-open ka lang ng web browser na light, na native, yung System WebView. Okay? Eliminating the need to open a separate web browser. Gets? So, System WebView is a web browser. System web browser. Hindi po siya Google Chrome, although based on Chromium din si WebView. Kung familiar kayo sa Chromium na web browser, which is, ang Chromium po is
doon din based ang Google Chrome. Galing din siya sa Chromium. Okay? So, yun. Sa tanong ni Boss Cairo Official, kung nakakaganda ba ng performance yung ibang features dun sa Android System WebView experimental features, yes, sa Android WebView lang. Hindi sa buong performance ng phone. Sa web browser lang yung apektado dun sa experimental features. Kanya lang yun. Settings niya lang yun. Walang kinalaman yun sa phone. Okay? Galing kay Boss Ron TV. Okay, 4327. Boss, ask ko lang kung para saan ba ang low storage management ng CP natin. Infinix Hot 60 Pro. Actually, common to sa mga low-end na, or mga entry-level na smartphones itong low storage management. Para saan to? Parang native AI niya, okay, mga sinaunang AI kasi smartphone is may sarili pa rin naman yung konting algorithm na nag-iisip. Not as advanced as an AI, but yun, pag na-detect niya na bumababa na at certain percentage na yung storage ng phone mo, mangungulit na yan, magbura ka na daw ng files, mag-uninstall ka na daw ng apps or ng games. Basta i-manage mo na yung free space kasi lumiliit na yung free space ng storage mo. So, kung para saan yun, taga-remind lang po siya na kailangan mo magbawas ng apps and games or ng files kasi mapupuno na yung storage mo. And hindi po pwedeng napupuno ang storage. Masama po yun sa performance ng phone. Why? Kung hindi kayo aware, ang performance ng phone ay naapektuhan every time na pag wala nang nagagawa or wala nang espasyo para gumawa ng temporary cache yung storage. Okay? Every time na nag-open tayo ng apps and games, merong hinihiram si Android, yung system, applicable nito sa ibang operating system, may hinihiram sila na portion ng storage para doon pansamantalang iba to yung mga files para hindi na overwhelm yung RAM. Okay? Ang tawag dun ay paging file, something like that. Tama ba yung memory ko sa terminology? Basta yun. Page file yata, something like that. Inihiram niya yun. So, kung sasagad mo ngayon yung storage, walang magagamit na page file si Android or more like virtual storage, extra storage. Parang virtual RAM din yun actually. Yung trabaho ng virtual RAM, similar yun sa tinutukoy dito. Okay? Kasi, nung hindi pa hinahype yung virtual RAM na yan, meron na tinatawag na ZRAM. Yung ZRAM na yun, is yun ang purpose. Yun, yung technology na pwede na mag-add ng RAM through storage, yun yung ZRAM na yun. Ngayon, minamarket siya, idadagdag sa existing ZRAM yung virtual RAM. So, yeah, it's part of marketing. Medyo komplikado na. Paliwanag ko na to sa isang video some years ago. Yun. So, that is why hindi siya pwedeng mapuno yung storage. Kasi kailangan ng operating system ng Android OS yung page file na yun. Okay? Pag napuno, pwede mag-crash, hindi mag-open, or worst case scenario, bootloop. Mabubootloop yung phone. Hindi siya makagawa ng temporary file para makapag-boot. Next time, stuck sa logo. Patay. So, kailangan mo i-factory reset yun or something. So, that is why meron ganyan. Pero usually, sa maliliit na storage lang yan. Okay? So, yun. Isa sa bottom line dito, sasabihin ko sa inyo, huwag nyo hahayaang mapuno or mag-below 20 to 30 gig yung storage, yung free storage ng phone nyo. Masama po yun sa operating system. Kahit anong operating system. Kapag hindi nyo kasi napansin, 20 GB na, dinedman nyo. Lumipas yung ilang araw, buwan, nag-zero. Kasi may nakalimutan nyo na mababa na yung storage nyo, nag-download kayo ng malaking video, malaking games, malaking apps, nag-zero, lagot. Although, bihira naman nangyayari yun, na talaga, namamanage naman na usually ng Android yun, but wag nyo nang isugal yung phone nyo, especially main phone nyo na nandun yung mga accounts nyo, para doon sa part na yun. Okay, magbura. Kung mga files, videos, pictures, may Telegram naman, may Facebook naman, or may Messenger naman, doon nyo upload yung mga pictures and videos nyo. Nababa ang quality, Google Drive. Telegram pwede na actually. Send nyo as file. Huwag nyo isend ng direct. Pagkapili nyo ng video, send as file para ganoon pa rin yung size. Okay? Kaso nga lang Telegram, while free, may limit siya na 2 GB lang per file size or nasa around 1.9 GB. Okay, hindi mo pwedeng ibigay doon, isend doon ng exact 2 GB. Kailangan may 1.9 kasi yung 10, kailangan din ni Telegram yung for caching din. Ganun ka-importante yung caching na yun, yung paging file na yun, yung page file na yun. Kahit sa simpleng pag-send lang sa social media, nangyayari pa rin yung ginagamit pa rin yung concept na yun. Okay, yung method na yun na kailangan may page file, may cache file for na free space. Yes. So yeah, low storage management is para more on
Reminder lang na mapupuno na yung storage mo. Please, magbura na ng mga files, mag-upload na sa mga Telegram or kung saan nyo gustong i-Telegram. Kung meron kayong micro SD card, lipat nyo na doon. Kung wala micro SD card, bili kayo ng external drive like this. Dalawang taon ko na yata itong fini-feature sa channel. This is from Orico. See that? I'm not sure kung mababasa nyo. But this is from Orico. Yan, Orico brand po yan. This is 512 gigabyte. Gamit na to. Tutuwang ako hanggang hindi pa nasisira. Gamit for editing. Transfer dito, transfer doon. Transfer sa tablet, transfer sa phone. Lahat na yata ng devices ko na pagdaanan yan. Pero hindi pa rin nabigay in fairness. Siyempre kasi dahil bago ko siya hugutin, kiniklik ko muna yung eject. Okay? Para magtagal po ang micro SD card nyo, yung inyong flash drive na gaya nito, nitong Orico. Huwag nyong basta-basta hinuhugot pagka nakakabit na sa phone, tablet nyo, or sa PC, sa laptop. Laging eject para hindi nasisira agad. Eject. Okay? Or, hindi ma-eject, shutdown nyo yung device. Ayaw ma-eject. Huwag nyo pilitin, huwag nyo persahin na hugutin pa rin. Ayaw mag-eject Di hinugot ko na lang po. Ako, maaga masisira yan. Swerte mo kung maganda quality ng product na gamit mo. Hindi agad-agad masisira. Pero what if matsambahan ka, tapos andun yung importanteng files mo, di goodbye, di ba? So yun. I hope naging informative to Boss Ron TV 4327. Iwan pa po kayo ng mga questions nyo for the next Ask Hotman channel. Kung nagustuhan nyo yung ganitong video, kwentuhan lang tayo. Nagtatanong kayo, kukwento ako, magsasabi ako, sasabihin ko sa inyo yung mga stock knowledge natin. Please consider subscribe, like, and share. This is Rain Manguera. Ito po yung dating Hotman channel, just in case sa mga nanibago, no? Rain Manguera na po ang channel nito. I'll talk to you again soon. Display gaming performance, sasabihin ng diretsahan. Hey, walang bias, walang arte, tapat kung magbigay. Ikot man ang sagot, pag-tech ang usapan.